Tapos sa tuwing mag-perform yan siya ng ano, yung commercial, kasi mautak yun eh. Pag nag-perform yan siya ng mga commercial, ng mga brand na mainano niya, yung mga nakakonect sa kanya, ano ko, nagmagawa ko siya ng ritual, sex ritual ho yan sa ano, hindi lang, kung yung mga taong normal lang, hindi alam, pero pag ikaw may kakayahan ka sa spiritual, mararamdaman mo, makikita mo talaga, kung bukas yung third eye mo, makikita mo na ganun yung ginagawa niya. Kaya yung anak niya, ginawa niya sakripisyo para lang bumalik siya sa pagkasikat ulit, kasi hindi naman sa tanang panahon na ikaw, artista, lagi kang sikat, may time na mas maraming down kaysa up, di ba? Pero kung ikaw talaga ay isang sikat talaga na ibinigay talaga sa iyo ng fame, para sa talaga yung fame, kahit anong mangyari, hindi ho, wala kang kahit may spiritual calling ka man o wala, pag sa'yo talaga yung, pag nasa iyo talaga yun ang swerte na maging fame ka talaga, ito siya hindi. Kailangan ho niya gumawik ng mga magic, black magic, at kailangan niyang mag-in-business offer sa mga taong may mga sikat na or may mga calling na mga galing sa light, or katulad nila, basta maganda ho ang reputasyon, kukopyahin ho nila yan, pamapunta sa kanila para sila ho ang lapitan ng mga swerte, tapos yung bad luck nila ibalik na sa mga kaaway nila. Ganun ho ang style ng mga demonyo, kumbaga takot, mga matapang lang sa talikuran na ano na yan siya, yung mga kaibigan niya alam ng ginagawa niya eh, kaya yung iba umiiwas na, kahit pamilya niya alam na alam, pero yung pamilya niya ganun din ang gawain. Hindi uso sa kanila yung love, ang uso sa kanila yung pera. Tapos marami na silang pera, hindi pa rin nakukontento kasi binawaldas nila, alam sila na hindi sila maubusan ng pera hanggat may mananakaw sila sa ibang tao. Kaya sa mga may spiritual calling dyan, lalo na yung mga bata pa, yung mga magulang dyan na may mga anak na may special gift, naku, bantayan niyo ho yung anak ninyo, turuan niyo ho magdasal para mapagtahan ng sarili ho. Kaya kita ko nga, marami akong mga gabay, nakakapasok pa rin ho sila. Nakakapasok rin ho yan. Pinagbibigyan na naman ho mga ganyan yan kasi syempre, nasa journey ho tayo. Kumbaga mission. Kung sa hunter pa yan, kailangan nung makipaglaban. Ang pinakaayaw ko lang talaga yung na-stress ako kasi hindi ako sanay sa, hindi kasi ako sanay sa stress kasi pag hindi ako sanay sa stress, madali kasi akong, basta mag-iba yung mood ko. Ayoko talaga, gusto ko lang, kahit marami akong problema, gusto ko lang, idaan ko lang sa tawa-tawa, ang ganun. Pag kumukunti sa akin, andun din po kasi hindi lang siya isa, marami ho sila, kaya naiinis ako. Naawa rin ako sa mga gabay ko, kasi syempre yung mga gabay ko, araw-araw ba naman akong may atake, 24 hours a day, 7 days a week. Tapos, ang daming mga matake sa akin. Alam mo yung nagtatawag siya ng mga tao, binabayaran niya para lang atakihin ako, o di ba? Talagang duwag siya. Nagalit kasi siya kasi ayaw ko talaga sa kanya, hindi ko talaga siya gusto kasi sa tuwing kumukunik siya sa akin, napaka-stress ko, napaka-burdens niya, ang bigat ng enerhiya niya. Andiyan na naman, nagparamdam naman, kaya hindi ko talaga siya gusto, kahit gaano pa yan siya kagwapo, kahit sinasabi niya na ang Katoliko daw, mga wala daw kwenta, mga demonyo daw, sabi niya, mga Katoliko, yun, di ba, Pilipino ako, minamak niya mga Pilipino, tapos mga kalalasan ng fans niya, mga Pilipino, itong mga Pilipino, sana lang makita nila, o kahit Pilipino man hindi, maramdaman nila na yung ina-idolize nila kampo ng kadiliman. Kaya naway mag-sialisan sila. Kaya nga pumunta na siya ng India. Ayaw na niya bumalik ng India kasi daw, parang ayaw ng mga tao sa kanya. Kaya ayaw ng mga tao sa kanya doon kasi nakikita siya na siya, may team. May isa nga yung artista na Indiano na sinagot siya kasi nakikita siguro yung mo ito, tapos sinagot niya hindi maputi ako, inano niya yung dinistract niya yung usapan. Nako, matindi ho yan. Walang walang puso't isip, walang konsensya. Basta lang siya, mag-gain ng siya. Tamal ho yan, iniisip ninyo na nakapita siya sa camera, napaka-gentleman, hindi, plastic ho yan. Sa totoong buhay, tamad ho yan. Madali ho yan magwala sa halimbawa sa niya, sa mga grupo niya. Mainitin ho ulo niyan. Madali ho magalit. Tapos sa plastic, natulad, sa bagay, pag-artista ka, kadalasan sa mga artista, hindi talaga pinakita yung totoo mong ugali. Pinapakita lang yan kung sino lang yung nakasurround sa iyo pag walang camera, di ba? Yan na, matindi daw ho yan. Tsaka walang puso yun, walang konsensya. Lagi niya inisip na Diyos daw siya. Tao lang siya, kampo lang siya ng kadiliman.
slave lang siya ni Satanas. Si Satanas naman, slave, ano na yan ng Diyos, slave na yan ng Diyos. Kaya lang, gusto niyang mas magkapangyarihan pa sa Diyos, kaya siya tinapon sa lupa. Diba? Kaya yung mga may spiritual calling dyan, lalo na yung may mga anak na may spiritual calling, turuan niyo ho magdasal para maprotektahan po ninyo yung mga anak ninyo. Maprotektahan po nila ang sarili nila. Turuan niyo ho silang paano magprotekta kasi yung mga anak ninyo na may mga spiritual calling, bata pa lang, inaabsorb na ng mga kaaway yan, nanakawan na yan, kaya minsan yung iba, nagkakasakit. Pwede ho mapuso ang bata dyan kahit sa spiritual. Hindi nyo lang nakikita, pero yung mga bata nararamdaman nila. Mga mautak, mga demonyo ngayon. Kasi, ang mga bata kasi, mga inosente, mas malapit sa Diyos yan. Kaya yung mga bata, mas madali isakripisyo kaysa sa mga kakagaya namin na malalaki na. Kasi kadalasan sa mga bata, innocent pa yan eh. Wala pang kamuang-muang yan. Ibig sabihin, pure pa yung puso't isipan yan. Tsaka mas malapit yan sa Diyos, madali na nakakita ng kung ano-anong bagay. Kaya, tulungan nyo ho yung mga anak ninyo, maprotektahan ang sarili, turuan nyo magdasal ho. Para protektahan ng sarili na. Ako, hindi rin ako masyadong malapit sa mga yung mga divine healer. Nanonood lang ako ng YouTube. Kung ano lang yung mga nila. Pero dasal pa rin ang ginagamit ko kasi Diyos pa rin ang magmamayari sa ating lahat dito. Alam niyo ba itong evil eye ko? Nung una kong na-discover na mayroon pala akong sinuot ko to, nanalamin ako kasi ko sa mukha ko, naglagay ako naglinis ako ng mukha ko ba. Bigla ba ito natanggal? Bigla natanggal kasi yung connect ko na demonyo, tinanggal ko lang nabigla ako, bakit bigla may nahulog, hindi naman siya ganyan lang siya. Nahulog po tayo evil eye ko. Tapos hindi lang isang beses, tatlong beses nangyari po na sinuot ko lang siya, nakahiga lang ako. Wala namang problema, nakaupo ko. Natatanggal siya kasi yung demonyong to. Ayaw lang mga evil eye kasi protection po ito eh. Ito to, dinasalan ko po ito. Humingi po ako ng pahintulot sa mga gabay ko na bigyan lang kapangyarihan to. Ako, ninorder ko lang to, pero dinasalan ko to, cleanse ko siya. Tapos mga gabay ko nag-asa ko sa kanila na sila magbigay ng power nito para sila ang hindi ikaling sasabihin nila hindi daw maganda tong evil eye kasi kampo nagdiliman. Hindi ho, depende ho yan. Kung sinong gusto mong ipagawa sa ritual na to. Kasi itong akin, mga gabay ko ang ko. Kasi may mga gabay po ako galing mga Egypt, yung ganun. May mga gabay po ako na galing Egypt. Alam ko naman ang mas namiron talaga si Papagad. Kasi mga gabay ko nun, Papagad naman nilang yan. Pero syempre, binibigyan ho ni Papagad ng na free will ang mga tao sa ibang bansa. Kaya yung paniniwala, di ba, iba-iba din. Kaya ko rin gamitin ako ng ganito. Di ba? Kasi yung mga kapanahonan gumagamit ng mga kristal. Pero sa kanila pa rin po ako nagbibigay ng protection. Kasi alam ko naman sila binigyan sila sa akin ng Panginoon Diyos dahil sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Huwag niyo sabihin na na masama yan. Masama siguro kung pinadasalan ninyo kay Satanas, kaya siguro masama yan siya. Depende ho yan kung saan ho kayo nang humihingi ng ritual, kung anong klaseng ritual na nyo. Pero number 1 pa rin ko sa inyo, si God pa rin ho. Walang tatalo sa Diyos at sa dasal galing sa Diyos. Kaya Diyos lang ho. Kasi si Papagad lang ho ang nagmamayari sa ating lahat. Kaya yung pananampalataya natin ho kailangan hong matatag at pure po. At saka kahit gaano man ho kahirap ang buhay, huwag ko talaga tayong mawalan ng pag-asa. Ako, na-stress po talaga ako pag inaatake ng mga kaaway ko kasi gusto kasi paramdam ng kaaway ko na walang Diyos, wala akong mga gabay. Kaya minsan nagagalit ako sa mga gabay ko, pero humihingi na ako ng kapatawaran. Minsan nga, sasabihin ko yan si Papagad, tumunog yung ko. Sasabihin ko si Papagad na, Papagad, napaka-special naman itong mga demonyong to kasi pinagbibigyan nyo talaga na umatak sa amin. Gumaganon ako, nag-ano kay Papagad. Pero humingi na ako ng kapatid na Papagad. Ano lang ba, yung nag-observe lang bilang isang normal mag-isip lang ba? Normal na tao lang, hindi yung may spiritual. Iniisip ko kasi, bakit? Kasi, di ba, may bantay ka, tapos nakakalusot lang. Sinasadya lang daw ho yan kasi part of journey daw ho yan. Kaya ako lang talaga, hindi lang talaga ako makatiis pag matindi yung ang kati-kati lang yun talaga. Ayoko na ng stress kasi ako kasing tao na ayoko na ng stress. Kung may problema ako, isinasantabi ko muna. Tapos saka na lang ako resusolbahan ba, yung ganun, gagawa ng paraan. Kasi ayoko talaga ma-stress sa totoo lang. Gusto ko smooth lang, yung kahit mabigat na yung nasa loob mo,
makuha mo pa rin tumawag yung ganun. Kasi mas maganda ho yung ganun. Tapos, kasi kung ikaw kasi may problema ka, tapos idadaan mo sa tagay, hindi kasi mawawala yung ganyan eh. Hindi siya mawawala. Binabakas andyan pa rin. Tapos pag may hospital cooling ka, tapos iinom ka, lalo kang lalapitan ng mga demonyo. Kaya umiwas ho kayo pag may mga hospital cooling ho kayo kasi madali ho kayong atakin pag may mga bisyo ho kayo. Magdasal lang ho, magdasal. Ako naman po, sa pagkain, binabaw din ako kasi matakal din ako sa pagkain eh. Siyempre sa pag-hospital cooling, may hospital cooling ho tayo, kailangan ho healthy lang para yung mga demonyo hindi ho makakonek sa atin. Kaya, kayong mga hospital cooling dyan, try your best po na yung iwasan nyo ho yung mga vices na hindi nakakatulong sa hospital cooling ho natin kasi lalo ho yung lalo ho yung mag-trigger. Kaya ako gusto talagang basta sinurrender ko lang natin ipapagad na tulungan nila ako, na magabay na ako kasi ang dami talagang black magic na nakasin sa akin. Hindi lang isang tao, marami yan. Tapos kadalasan mga babae pa kasi naiinggit kasi sa sa journey ko.